Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Narito na po ang bakbakang lumagablab Magnus Carlsen at Wesley So sa losers bracket. Matapos manalo si Wesley kahapon kay Caruana at sinalo naman niya ngayon si Magnus na nalaglag kay MVL. Sino pa kaya ang magpapatuloy sa kanilang dalawa? Yung 2 games po ng rapid nila nagtabla. Armageddon na ito. 7 minutes kay Wesley pero tabla lang ang kailangan niya kay Magnus para ma-knockout niyang tuluyan si Carlsen. Tingnan natin. Ang ginawa ni Magnus nag-E4, E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, at pumasok sa Gyoko piano, Knight F6, D3, D6, C3, A5, Rook E1. Typical yan yung ganyang pattern. Palagi na nating nakikita yan sa ating mga analysis ng Gyoko piano mga kamatyas. Bishop E6, Bishop C2, tago ng tago si Magnus kasi hindi pwedeng ma-exchange eh. Matatabla ng mabilis eh. Knight BD2, D5, kinapture, Queen takes D5. Ayan, para manatiling depensado ang E5 pero novelty mga kamatyas. Na ayon dito sa chess.com database, Knight takes D5 ang palagi ang ginagawa dito. Pero mali, tingnan nyo evaluation bar. Ibig sabihin, itong new move ni Wesley, tama. Okay, nag-Queen E2, pinilahan ng E5 at may pangsalubong na Rook E8. Knight to F1, pupunta dito. Rook A D8, ganda ng position ni Wesley, no? Properly well developed ang mga pyesa. Knight G3, nag B5, Bishop E3, at kinapture na Queen takes E3, Bishop to C8 para ililipat naman sa B7 para magkaroon ng malakas na atake. Ganda ng mga planuhan. Yari ka ngayon, Magnus. Knight E4, Knight takes E4, yan naman ang tira ng computer analysis. Bakit kaya nilagyan ng bad move yan? D takes E4, Queen D6. Medyo bahagyang nag-e-error ang computer engine sa evaluation bar mga kamatyas. May mga ganun talagang pagkakataon kay Stockfish. Queen E7 at nag-Rook D5. Good move. Ayan, para waiting kay Wesley na capturein yan tapos lalaglag yung pawn sa E5. Yun ang plano. Pero syempre nag-B4 dahil makakainan ng pawn at nag-Bishop A4. Another strong move by Magnus. Bishop B7 at kinapture na capture. Yun, lumaglag yung pawn sa A5. Dehado kagad si Wesley sa isang iglap mata, Grabe naman yun. Nadihado kagad, Okay, Queen D6 para agawin ng D-file at nag-Queen C5. Ayun na po. Dinaan na sa yaman. Ika nga. Kinapture, takes, at nag-F6 para depensahan. Another bad move by Wesley. Dapat daw ang tira ay Bishop to A8. Bakit? Ano mayroon? After F6 mga kamatyas, Rook C5 ang ginawa. Yun lang. Na-miss nyo. Ako nakita ko kaagad to. Yan ang mas malakas. Kasi nakapin eh. Tapos pag nag-Rook E6, paano kung patungan pa ng isa? Laglag. Laglag, Buti na pagbigyan pa siya ni Magnus. Rook C5, Rook E6, B4, Rook B8, Knight H4, ayun. Susundutan ng Knight sa F5. Ang sasakit na ng mga paparating. King H7, ayun. Sundot. Queen D7. At nag-A4. Aray ko, ang sakit. Pag kinapture kasi may Rook takes C7, diretso sa pawn G7. Ang sakit. Rook C8, B5, Bishop A8, and A5. Ito na yung paparating. B6, pag nag-C6, A6. Aw, ang sakit. Rook E8, F3, C6, B6. Bishop B7, obligado yan para mapigilan yung A6 na paparating. Nag-Queen to B3. Ano plano ng Queen B3? Medyo malalim tong pitik ng positional move na to. Nag-Rook D8, agaw lang, control. Okay, yung Queen B3, the idea is to play Rook D1. Okay, gets ko na. Kaya pala nag-Rook E D8 si Wesley. At nag-Rook C1 baba para maipilit ang Rook D1 na yan. Grabe, tingnan nyo mga kamatyas, grabe ka losing, Walang kabuhay-buhay ang Bishop dito ni Wesley. Buhay na buhay naman ang Knight dito ni Magnus. C5 para kahit papaano magkaroon ng function yan.
Nag-rook D1, C4, capture, ayun, nakipagsabayan na check. Rook B1, ayan, kasi kung kakapturein, baka mamaya biglang maiwanan yung B2 eh, kakatakot din, ano. So, Rook B1, Bishop to A6, Rook takes B3, aray, sakit. O nga pala, bitin nga pala yung Bishop, obligado pa itira. Grabe, Wes, walang kabuhay-buhay na yung position na to. So, Rook C7, B7, ito na po ang paparating, going to B8 na. So, nag-Rook G8, ayan, dito mga kamatyas, isang tira na lang at kasi kakainin tong pawn G2 eh. Ano sa palagay nyo ang pinaka the best na gawin dito? Okay, ng puti para malinis. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kabatyas. Sa ganitong pagkakataon, kahit gustong-gusto mo nang i-promote yan, awatin mo muna. Mag-knight E3 ka muna. Depensahan mo muna yung pawn G2 and still, andun pa rin naman ang unstoppable promotion. So, halimbawa, kung mag-rook B8 dito, mag-knight G4. Ayun. Kasi dito, hindi pa pwedeng pwersahin eh. Na rook C8, kakapturin lang eh. Takes, na pag mag-rook B8, makikipagsabayan na pala. Pero talo na rin pala. Oo nga, wala nga palang rook C2. Pati hindi ginawa ng computer engine. Talo na rin pala. No? Kung ako, pag rook B8 dito, kasi sa computer ito ginawa eh. Knight takes F6 threatening. Sabay may matchas nga pala sa H7 pag nakuha na. Mas mabigat nga. Pero kung sa practical human eye lang, ito pwede na pala to. Sabay-sabay mo na. Pag chumek dito, King H2, pag nag-rook C1, A6. Unstoppable na rin yung A7. Grabe mga kamatyas. Pag Knight E3, resign na po si Wesley. Kakalungkot. Burado na kagad si Wesley kaysa losers bracket. So, goodbye. Next time na uli. Si Magnus nananatili pa rin. Buhay na buhay. Ayan. Yung lumaglag kahapon between Firouzja and MVL, yan ang i-analyze natin mamaya sa winners bracket. Next. Kung sino malalaglag doon, yun naman ang tatapat kay Magnus Carlsen. Kaya yan ang aabangan natin kung sino naman ang sasaluhin ni Magnus sa losers bracket. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Sana po natuto kayo sa video na ito. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe na po kayo. Click nyo notification bell all para lahat ng ating mga uploads mag-notify sa inyo. Ganon din sa ating Facebook page Kamatyas. Mag-follow na rin po kayo. Araw-araw tayo merong ina-upload ng mga video tutorials doon. Lalo na yung mga endgames and opening tricks. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.